Huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Kinat ko yung kapatid kasi sobrang haba. Pangalawa natin, doon sa topic natin, na the Lord is my shepherd, I shall not want. Una, yung maging masinop ka. Sinupin mo ang lahat na biyaya na meron ka. Huwag tayong magsayang ng mga blessings na meron tayo. Dahil diyan tayo naghihirap na kapag meron kang biyaya, ubos-ubos, biyaya. Tapos bukas, sabi nga nila sa kasabihan, ubos-ubos biyaya, tapos nakatunganga na bukas. Tama yun. Kasi kapag high tide, low tide ang dagat, kapag high tide ang dagat, nakakarating itong dagat kung saan. Di ba? At lahat na mga butas-butas dyan nalalagyan ng dagat. Di ba? At kapag low tide naman, syempre maliit lang ang dagat. So anong naiwan dito? Yung mga butas-butas doon nalagyan. Ibig sabihin, meron laman. Pag pumunta ka doon, may tubig kang makukuha. Sa buhay natin ganun. Kapag high tide ang buhay natin, marami tayong biyaya, isipin, yung budget lang ang bibilihin. Yung needs lang ang bibilihin. At yung iba isi-save. Di po ba? Ito yung nagpapahirap sa atin kasi the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Pero bakit palagi tayong hirap na hirap? Lalo na ngayon. Ang mahal-mahal na ng bilihin, paano ka pa makakasurvive? So, pagiging masinop sa lahat ng biyaya na meron tayo. Pangalawa, ano pa? Ang pangalawa, magpasalamat tayo sa Diyos. Kahit konti, kahit araw-araw, asin na lang ang ulam mo. Kahit lugaw na lang ang kakainin mo. Ipagpapasalamat mo pa rin yan sa Diyos, kapatid. Matuto po tayong magpasalamat kasi si Jesus Christ nakapagpakain ng 5,000 tao. May mga kabataan pa sa pamamagitan lang ng 2 tinapay at saka 5 tinapay at saka 2 isda. Napakain niya yung 5,000 katao. That is a miracle. Why? Kahit kunti lang ang ating pagkain, ipagpasalamat natin sa Lord. Maging mapayapa lang tayo. Ito yung sinasabi. Pinapahimlay ko siya sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Ito ay peace of mind. Payapa lang. Kahit lugaw, kahit asin ang kinakain mo everyday, bakit magiging mapayapa ka? Kasi alam mo na kahit yan lang mga yan, pwede yan panglaman ng sikmura natin. Sa panahon ngayon, huwag tayo magpili kung ano ang kakainin natin. Kaysa magutom ka. Diba? Tapos saan mo ibabagsak ang sisi mo? Sa gobyerno. Hindi po ba? Sa gobyerno. Wala nga po tayo sa ngayon medyo maaasahan na pangako kasi yung inaasahan ninyo na 20 na kilong bigas, hindi naman nangyari, 50 na ngayon ang bigas. Kaya umasa tayo sa pangako ng Diyos kasi ang pangako ng Diyos ay granted. Diba? Hindi nga siya nagkulang. Di po ba? So, humanap tayo ng paraan. Kasi sabi dito sa Jeremiah 29:11, "For I know the plan I have for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and future." Alam na ng Diyos yung future mo. Kahit sabi niya, even the time of famine, kahit sa panahon ng taggutom. Diba? Ang mga anak daw niya ay abundant and sufficient. Bakit pinangako ng Diyos yan? Na kahit sa panahon ng taggutom, ang kanyang mga anak mananaganak. Wala po ditong sinabi sa Biblia na depende. Ang kasaganaan ninyo depende sa sitwasyon ng mundo. Walang sinabi. Sinabi niya, even the time of famine, kahit sa panahon ng taggutom. Diba? The children of God will be abundant and sufficient. Pinangako niya kahit sa panahon ng taggutom. Why? Kasi kahit maliit na lang yung meron tayo, marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Mayroon tayong kapayapaan. Kahit lugaw na lang yung kakainin mo, kahit asin na lang yung kakainin mo, meron tayong kapayapaan. Di po ba? May nailalagay pa tayo sa ating sikmura. Di po ba? Kahit magsipag. Pangatlo, maging masipag.
Di po ba? Una, maging masinop. Pangalawa, magpasalamat lagi sa Diyos. Pangatlo, maging masipag. Sa panahon ng ngayon, magugutom ka talaga kapag tamad ka. Di po ba? Maraming tamad ngayon. Kahirap na nga, gutom na nga, tamad pa. Gumawa ka ng paraan, kapatid. Marami diyan ang pwedeng gawing paraan. Kung papaano pag nasa tabi ka ng dagat, pumunta ka lang sa dagat, may isda diyan. Mamingwit ka kahit pangpaksiw mo lang. Meron diyan sa tabi-tabi ng dagat. Hindi ka lang nagsisipag, tamad ka lang. Hindi po ba? Talagang hindi makakakain ang tamad. Kasi sabi dito sa Biblia, ang mga tamad man ay nangangarap na mangangarap pero hindi nila ito makakamtan. Kuhain natin yung pangako ng Diyos sa Filipos 4:19. My God will supply all our needs according to His riches glorious through Christ Jesus. Oh. Ang supply daw ng Diyos ay hindi na uubos para sa atin. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Maging masinop. Laging magpapasalamat sa Diyos. Pangatlo, maging masipag. Huwag tatamad-tamad sa panahon ngayon. Tapos sisisihin mo ang gobyerno kapag hindi ka napadala ng ayuda. Di po ba? Huwag. Hindi na uso ngayon ang tamad. Magsipag tayo para sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Magsinop tayo, magsipag tayo. Nandyan sa gilid-gilid natin, pwede tayong makakuha ng mga talbos, Huwag natin isayang yung mga pagpapala ng Diyos. Huwag natin sayangin yung mga bigay ng Diyos na biyaya sa atin. Lahat yan, merong purpose. Di ba? Sa ating kusina, kung ano ang dyan, huwag ka nang maghanap ng wala. Kung magpapaksiw ka ng maliit na isda, kung asin at saka bitchin lang yan, at may isang kamatis, okay na yan. Malagyan lang ang ating sikmura. Kasi sabi niya sa Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Ang tunay natin na gutom, alam niyo kung ano? Ang tunay natin na gutom ay salita ng Diyos ang kailangan natin. Kahit anong kain mo, gutom ka pa rin. Kahit lahat na meron ka na, maghahanap ka pa rin ng pagkain. Bakit? Merong empty sa buhay mo na hindi mo alam kung anong ilalagay mo dyan. Merong kulang dyan sa buhay mo, may butas dyan sa buhay mo na di mo alam kung anong ilalagay mo para ka makontento at mabusog. Isa ang kulang. Word of God. Salita ng Diyos. At ang Diyos ang magbubusog sa iyo dahil kompletong-kompleto siya. Hindi siya nagkukulang. Kung meron kang kulang dyan kapatid sa buhay mo, alam mo kung ano yan? Salita ng Diyos. Kaya mga pangako ng Diyos. Ayan. Kaya, sanayin natin ang ating buhay, makinig sa salita ng Diyos, kasi iyan yung kumpletong-kumpleto magpupuno sa iyo at ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa buhay at mag-e-expand yung knowledge mo, malalaman mo kung ano yung mga diskarte na dapat mong gawin. Basta naaayon sa daan na matuwid sa katuwiran ng Diyos, sigurado gagabayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga plano at mga balak sa buhay. Kaya God bless everyone.